Ito po si Attorney Ferdy Topacio sa pinamunuan niya po. Actually, PDP laban po to, kaya narito po si Attorney Bundok, no? Simple lang po ang sinasabi nila, no? Maganda po yung katulad ng sinasabi natin dito. Maganda naman talaga, in fairness, yung mga sinasabi ni President Marcos. Ang problema lang natin, action po ang gusto natin, hindi po panay talkies, no? Action po, katulad po nito. SONA pa po yan. Yung investigasyon, ang gusto lang naman sana nila ng mga PDP laban, kasama po spokesperson, kung hindi ako nagkakamali, spokesperson si Attorney Topacio ng PNP laban, no? Ay maimbestigahan thoroughly. Ito pong issue ng flood control projects. Teka lang pala. Mayroon ka makailan lang, kahit yung Supreme Court, binabanatan. Si Tabi, bakit tahimik ka? Flood control project, eto ang tunay na usapin, Tabi. Si BP Sara, no? Pinasama nyo ng pinasama, wala pa pong 1 bilyon ang pinag-uusapan dun. Eto, Tabi, 500 billion ang pinag-uusapan natin dito, Tabi. Bakit tahimik ka nga pala, Tabi? Ang tapang mo, di ba? Okay. Ayon po kay Topacio, ay show for optics lang. O for show lang po itong ginagawa ni Pangulong Marcos kasi hindi talaga na iimbestigahan yung mga totoong sangkot. Halimbawa po, hindi totoo na solo lang ng mga kontraktor, na kontraktor lang dapat ang managot. Dahil ayon pa kay Topacio, it takes two to tango. Tama po yun. O sa pangyayari po na to, it takes three to tango. May involvement po yung DPWH, imposible naman, no? Na nakagawa na inspection. May mag-inspection po niyan, na inspection nila. Walang bakal. Natatawa ko rin sa governor ng Mindoro. Sa haba nung in-inspection niya, sa dami nung nasira, nakakita rin siya ng isang pirasong bakal. Ang laki po. Walang kabakal-bakal, yung malaking diki. Hindi ko po alam kung ano po gagawin dun. No? Bakit po ninyo hindi isasama sa investigasyon yung DPWH, lalo na po yung mga district, no? Kasi po, eto pa sabi ni Topacio, alam na alam daw natin lahat. Ba ngayon ko lang po nalaman to. Sa inyo ko lang nalaman, nakaramihan pala ng DPWH, District Engineer, yung namamahala mismo, yung direkta, na may ugnayan dyan sa mga kontraktor, ay karamihan pala yan, ay mga bata ng mga district congressman. Ayon dito kay Topacio. Diniin si Topacio. Kaya, tatlo po ito, no? Kung iimbestigahan nyo po yung mga katiwalaan dito sa flood control, Mr. President, ay hindi ubra na contractor lang. Kinakailangan po, isama po yung mga district engineer, DPWH, yung buong DPWH, at yung kaakibat na mga congressman dyan sa lugar na may mga kapalpakan na flood control projects. Kasi hanggang doon lang si BBM sa, ito po ang 15 kontraktor. Para po maging seryoso, yung tatlo po, yung pong mga si Karen Davila nga Alam niyo po, ito po ang lantad na lihim di ba? Lantad na lantad po, kilalang kilala po natin yung direktang may ugnayan. Ayon kay Karen Davila, isa lang yung binanggit niyang pangalan ng congressman. Congressman Saldico, iimbestigahan nyo ba? Bakit po parang echepuera si Congressman Saldico? Ayon kay Karen Davila.
Siyempre, magtuturo tayo ng mga naghanap. Hindi naman tayo naghanap niya. Ayon kay Karen Davila, bakit walang may gusto mag-imbestiga kay Saldico? Tama nga naman. Biruin nyo, gaano po kadirekta si Saldico? Siya po ang chairman ng Appropriation Committee. Buhat po nang umupo si... buhat po nung eto si ano, yung tandem nila. Tapos, kasama po, top 10 ba? Top 10 ba yung kay Saldico? Kasama po yung construction company nila. Dito po sa pinakamalaking nakopo. Pero yun mo yun, ikaw ang chairman. Tapos ang gusto po nilang imbestigahan, dito po, ang gusto po nilang idiin, si Chis Escudero. Bakit? Bakit po nakapokus ang lahat ng investigasyon nyo kay Chis Escudero? Meron pa silang gustong imbestigahan. Meron kanina, nakikita ko tignan nyo, yung 250K. Bakit daw po mayroong kontratista, pinasasama nila mayroon daw pong kontratista na 250K lang ang puhunan, nakakuha raw po ng 5 bilyong kontrata. Bakit po? Diyan kayo nakapokus. Buti pa si Karen Davila Napakasimple, ang gustong pukusan niya, yung totoong may direkta. Lahat po, yan po ang lihim, yan po ang lantad na lihim na may direktang access po dyan. Chairman ka na Appropriation Committee, ibig sabihin ikaw yung nagtitilad-tilad ng mga pera. No? Tapos, isa yung construction company na ikaw ang nagtatag. Ikaw ang nagtatag. Ayon nga kay Karen Davila. Walang kinalaman yung diverse dyan. Ang katunayan, siya yung nagtatag ng kumpanya na yan. Direkta Mabuti pa si Karen. Lagi ko pong sinasabi si Karen. Hindi mo pwedeng ayon kay Badong. Dapat si Karen. Bakit hindi po yan ang imbestigahan unahin? Pwede namang pagsabay-sabayin, pero yung i-chepuera nyo, yung pinakasikat na tao, mind you, sinabi po ni BP Sara, isa po sa dahilan ng kanyang pagre-resign sa DepEd. Tandang-tanda ko yung sinabi niya. Kaya ako napilitan na mag-resign dahil ang pondo ng Pilipinas ay kontrolado ni Martin at saka ni Saldico. Bakit po? Ang nababanggit lang lagi, kontraktor. Paano naman yung mga kasabwat ng kontraktor? Wala bang kasabwat? Ang tapang naman ng kontraktor. Ibig nyo sabihin, DPWH, hindi nila tinitignan habang tinatayo yan na walang bakal. Tsaka lang malalaman na walang bakal pag nagiba na Paano? Ang alam ko po, yung DPWH, habang construction, nariyan na. Natatawa na lang si Gob ng Mindoro Kasi nakakita siya ng isang bakal. Isang pirasong bakal sa haba ng kanya inspection. Tapos, ang focus ng lahat, kasama pa tong Rappler, pakita ko lang po kung anong ginagawa. Ganyan po talaga Pag sumama na po yung media sa mga focus nila, ma-out of focus po talaga. Ang focus na ngayon, imbestigahan sila, sila Chis Escudero na. Sama pa nga si Bongo. Kasama, sabi nga ni Bongo, na naman, paulit-ulit na lang, yung mga akusasyon na yan, yung merong mga flood control projects na naman Sama na naman sila Bakit po, unahin nyo na, kasi ganito po, bakit ko pong gustong hindi naman ako may gusto si Karen Davila. Simple lang po yan Yung estilo po nila,
pag nasimulan, wala nang kasunod. Halimbawa po, buong akala natin, sasampulan lang po si BP Sara sa confidential fund. Tapos may susunod pa. Si BP Sara lang po ang inimbestigahan sa confidential fund. Kaya kung gusto man namin na maimbestigahan, yung pinakamalaking isda na. Di ba? Siyempre. Di ba nila sabihin na ako nagpanukala niyan? Ito pa po ang dagdag nito, Pasyo. Bakit nyo na-reject? Bakit ninyo na-reject yung pagkukusa ni Mayor Magalong? Una, hindi naman po DDS Mayor Magalong, hindi po siya Duterte. No? Talagang at least hindi siya binabanatan ng mga loyalista. Ewan ko lang kung binabanatan ng mga loyalista. Mga kakamping, gusto nila dilawan. Kung may independent pa po kay Mayor Magalong, wala na po Talagang si Mayor Magalong po ang pinakamaganda. May karanasan sa may kaalaman paano mag-imbestiga. Imbes po na i-call. Di ba? Kung meron po magsabi, sige, magbo-volunteer na ako mag-imbestiga. May kakayahan kasi yun. Sabi nyo nga, FBI trained. Paano mag-iimbestiga? Binabanatan? Wala talaga. Wala talaga matino dyan sa mga yan. Pero ito po, ang dami na pong sinabi ni Mayor Magalong na katiwalian. Siya rin po yung nag-expose ng 777. Ang aming mayor noon, ang president niya, si Lacson. Okay, tanyo, hindi po namin kakampiyan. Lacson pala yan. Ito po ang tanong ko sa inyo. Bakit nyo po tinanggihan? Ang ganda po ng offer ng mama. Ang malupit pa, mukhang gusto pang idiin si Mayor Magalong. Ang sabi ni Auntie Claire, ito ang sabi ni Auntie Claire sa pagkakatanda ko. Ibigay mo na lang kung meron kang ebidensya. Dapat magpakita ka ng ebidensya, Mayor Magalong. Kaya nga nagbo-volunteer Kasi may lead na siya. At marunong siyang mag-imbestiga. Ang problema, Auntie Claire, at sa pamahalaan, pag hindi nyo binigyan ng authority si Mayor Magalong, sinong mayor yan ng Baguio Kung alimbawa ang imbestigahan niya ay taga Bicol, pwede niya ba ipatawag yan? Sino po kayo? Wala po tayo sa Bicol. Kaya makikita niyo po na for show lang talaga Kasi biruin niyo yun. Isang mayor ng taga Baguio nag-volunteer na manguna. Ito nga ang hamon ni Magalong kay Auntie Claire Meron na ba siyang sinabi na tungkol sa corruption, na napabulaanan na mali? O yan, kamakailan lang. Kinonfirm ni Chanco yung 777. At sabi pa ni Chanco, yung magsasabi na mali, na wala talagang 777, magpakitaan tayo. Parang si Badong lugi pagpakitaan. Walang makikita. Magnifying glass. Magpakitaan tayo, sabi ni Toby Chanco. Tama yun. Magpakitaan kayo kung sino nagsasabi ng totoo. At yan po ang isang inihihirit nito ni Attorney Perdi Topacio. Inihihirit ni Topacio na pangunahan ni Magalong, no? Ang dami na pong clamor dyan, Mr. President, na talagang may makita. Independent. Yung kayang kasi ang question kagad HOR yan. Maraming involved HOR. Si Magalong na nga nagsabi na mahigit 60 ang involved dyan na mga congressman.
Tapos ang mag-iimbestiga, mga congressman din. Napakalaki namang kalokohan niya. Tinatanong nga si Ridon kung willing siyang ipatawag si Saldico. Ano sagot ni Ridon? Pag may nagsabi po sa kanya na involved siya sa anomalya, tsaka lang namin siya ipapatawag. Ha? Talaga? Meron kayong maiimbita na aakusahan ng isang congressman? Talaga? Ang pagkakatanda ko po, diyan sa mga investigasyon ninyo sa HOR, pag hindi nyo kursunada, yung mga sinasabi ng mga resource person nyo, hindi mga hindi po to mga suspect. Pag hindi nyo kursunada yung sinasabi ng resource person, pinapa-contempt nyo. Hindi ba totoo yan? Tapos may maglalakas loob na pupunta dyan sa iyo para akusahan si Saldico. Hindi ako naniniwala na yung investigasyon mo Redon magiging patas. Yun nga, tinanong ka nga ni Karen Davila kung si Saldico ba ay iimbitahan mo. Iimbitahan po natin kung meron nagsabi na involved siya. Yun na nga. Ngayon po, kung wala po talagang independent po as in yung katulad ni Mayor Magalong na mag-imbestiga dyan, at imbis po, tignan nyo nagbo-volunteer yung mama. Imbis po na, sige, parang yung volunteer ni Ramon Ang. Diba? Mr. President, may kumantsaw ba sa inyo? Meron bang sinabi na mali yung ginawa nyo, Mr. President? Nung may nag-volunteer, si Ramon Ang nasabi niya na willing siya na lutasin ang problema ng baha sa Metro Manila. Kinontra nyo ba? Anticler, kinontra mo ba? Ganun dapat. Pag may nagbo-volunteer na maganda yung hangarin at may kakayahan naman, huwag nyo sabihin walang kakayahan si Mayor Magalong. Pag meron namang kakayahan yung nagbo-volunteer, dapat ang treatment nyo lahat parang Ramon Ang na pinupuri nyo at pinasasalamatan. Hindi yung asa ebidensya mo. Puta, ganun kaagad Ang stand po ng PDP regarding the ongoing flood control investigation, so-called, being headed by no less than the President, is that, of course, we welcome any investigation on any government anomaly because good governance and anti-corruption is number one in our platform of government ng PDP. However, such investigation must be an honest-to-goodness investigation. Dapat sincere. Ang problema mo, sa nakikita namin ngayon, parang ang ginagawa lamang ng Pangulo ay for optics, for show. Bakit ko po nasabi ito? Unang-una, okay, investigahan natin ang mga contractors. Ngunit, it takes two to tango. And in the case of the so-called floodgate, it takes more than two to tango. More than the contractors, unang-una tignan po natin yung DPWH. Hindi po ba ang DPWH ang gumagawa ng disenyo? Hindi ba yung BAC nila, yung Bids and Awards Committee, ang nag-approve ng mga bids? Hindi po ba DPWH ang nagde-determine kung completed yung project according to specifications? Why look at only the contractors? And why look only at specific contractors? Hindi ba 15 yung binigay na listahan ni Pangulong Marcos? And there are reports, I'm not saying these reports are true, that some of those contractors have links to members of Congress, not only members of Congress, but the leadership of the House of Representatives. Bakit hindi tinitignan
yung anggulong yun. Bakit hindi inimbestigahan yung district engineers ng DPWH? Alam naman po natin, wag na tayo magdukuhan. Ang pumipili ng district engineer ay yung mga district representatives. Di ba? Bakit walang iniimbestigahang DPWH official? Bakit walang sinususpending DPWH official? Yan ay under ng Executive Department, under ni Pangulong Marcos. Bakit hindi tinitignan yung may mga sinasabing links sa mga miyembro ng House? Dahil ba ang anak ni Pangulong Marcos ay miyembro ng House? Dahil ba ang pinsan niya, the Speaker, is the leader of the House? So, ito po yung mga magtataka kayo. Number 2, yung offer ni Mayor Benji Magalong, kasama lang natin nung Sabado, to investigate. Nag-o-offer yung tao. Bakit ni-reject? Natatakot ba sila na hindi kayang kontrolin si Mayor Magalong? Kapagkat ng Board of Inquiry ng PNP on the Mama Sapano Massacre, yan po, makikita ninyo ang role niya. If you watch my movie Mama Sapano sa Netflix, still showing, may libreng vlogging na rin, pasensya na kayo. Pinakiusapan po si Mayor Magalong na wag nang idawit ang pangalan ni Pangulong Aquino doon sa primarily responsible sa Mama Sapano, but nonetheless, at the risk of his career, he was on the inside track sa Chief PNP, sinabi pa rin niya, it cost him the chiefship of the PNP. At doon lumabas yung kanyang famous saying na sometimes you have to choose between career and conscience. When you retire, your career is over, but your conscience stays with you for the rest of your life. Takot ba sila that Mayor Magalong will call it as he sees it? Gusto ba nila ang nag-iimbestiga? Congress, sila mismo eh. Hindi po pwede. Kaya tama yung mga calls for an independent third party na mag-imbestiga. Ngunit, mukhang hindi sincere. Kaya po kami sa PDP, nananawagan po kami kay Pangulong Marcos, reconsider Mayor Benji Magalong. Siya po, sa kanya may tiwala ang mga tao, sapagkat alam na wala siyang ibang agenda rito. Instead of shooting the messenger at tutulig sa inila si Mayor Magalong, sasabihin nila, ikaw ang magsumiti ng ebidensya. Bigyan nyo ng power si Mayor Magalong to gather evidence. Yes, create by executive order a board of inquiry. Give it powers para to get to the bottom of this. Ang interpretation ni President Marcos to get to the bottom of this, nagpakuha ng mga divers daw to get to the bottom of it. Sinabi, manipis, etc. Hindi naman kinuha ng litrato, wala namang ginawa, then ililihis nila. Ipili siya ng mga kontraktor. Nasa tingin namin, yun ang walang link sa mga nasa house. Yung mga contractors na sinasabi na may link doon sa mga, alam naman natin yan, open secret naman yan. Bakit hindi tinuturo? At hindi pinagpapaliwanag? Yun po ang problema namin. So, we in the Partido Demokratiko Pilipino are calling, number 1, stop the optics. Stop the show. Stop the showbiz. Honest to goodness, sincere, good faith investigation led by a person of unimpeachable integrity. Si Mayor Magalong yan, bigyan nyo ng mga members yung kanyang commission na talagang wala rin na agenda, mga retired justices perhaps. Yun ang maganda. Yung hindi kayang, yan. Yun ang tignan natin. Kilala naman po natin kung sinong may integrity, sinong may probity, sinong wala. Yung may tiwala ang tao. And number 3, let the hammer fall where it may. Huwag tayong mag-single out ng kung sinong contractor. Lahat po, imbestigahan natin. Number 4, yung mga under po sa executive, yung mga DPWH personnel, isuspend muna, and then kung guilty si Bakin, mag-lifestyle check, madali naman po yan eh. The buck stops with the president, mga tao niya yan, mga executive officers niya. He's the chief executive. He should be responsible for them and he should discipline them kung talagang sincero siya. Napakadali po. The powers of the presidency are vast kung talagang gustong malaman ang katotohanan dito.
kayang-kaya ni Pangulong Marcos. All we need is a strong leader. Salamat po.